Ang message na dadaling ko po ngayong umaga, mga kapatid, ay narinig nyo na. Alam nyo na. At marahil ilang beses nyo na itong narinig. But this is my prayer. Ito yung panalangin ko. Magkaroon ka ng malalim na pagkaunawa, maliwanag na pagkaunawa. Kasi kapag ang salita ng Diyos ay narinig mo, naintindihan mo, nalaman mo, without spiritual understanding, without spiritual enlightenment, it will just become an information. Information lang ito. Pag walang spiritual enlightenment. But it becomes a revelation. The knowledge, the information that you have received will become a revelation with spiritual enlightenment. That's why every day, this is my prayer, mga kapatid. Yung spiritual enlightenment, yung liwanag sa buhay natin. Kasi tandaan natin, meron tayong kaaway. Ang kaaway natin, si Satan, his very aim, his purpose, is to steal, to kill, and to destroy. To deceive you. At rampant ngayon ng deception sa churches. May mga Christians na matagal na naglilingkod sa Panginoon, pwedeng ma-deceive, pwedeng madaya. That's why we need to have a continuous spiritual enlightenment from the Lord. That is why I keep on praying Ephesians 1:17 to 19, that the Father of glory may give to you, may give to me, may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of our understanding, the heart of our understanding, being enlightened, maliwanagan yung mata ng ating puso, maging ang ating puso, yung ating kalooban, maliwanagan. Para maliwanag sa iyo yung pag-asa ng pagkatawag mo na ikaw ay tinawag ng Panginoon. Hindi ka niligtas ng Panginoon para maging display sa church, para pagka may gusto ka, gusto mo lang, aatin ka, pagka gusto mo, pag hindi, hindi. Hindi po. Kundi magkaroon ka ng maliwanag na pagkaunawa na tinawag ka, na maglilingkod ka sa Panginoon, na si Lord may purpose sa iyo. At maintindihan mo yung kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na para sa iyo. Hindi tinawag ng Diyos ang kanyang mga anak na maging kaawa-awa, kundi maging kahanga-hanga. Pinagpala. At upang maintindihan mo yung kapangyarihan na nasa iyo, there is power inside of you working, and that is the power of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit communicates with us through our spirit being. That's why my prayer is, that the Father of glory grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in your inner being, in your inner man. The real you, yung totoong ikaw. The spiritual being na ikaw. Kasi si Lord, nakikipag-usap siya sa atin, hindi sa ating soul, hindi sa ating mind, hindi sa ating will, hindi sa ating emotion, but in our spirit. Romans 8 verse 16, the Spirit bear witness with our spirit. Nagpapatotoo ang Espiritu ng Diyos sa ating spirito. Nagko-communicate siya, nakikipag-usap siya sa ating spirito. Kaya ngayon nagkaroon tayo ng youth encounter. Ang prayer ko sa kanila every day, bago pa mag-encounter, that the Lord will open their spiritual understanding for them to have an open spiritual eyes. Makita nila yung ginagawa ng Panginoon. For them to have their spiritual senses to be opened. Kaya ngayong iba, yung kanilang spiritual sense of smelling, nabuksan, naamoy nila yung aroma ng kabanguhan ng Panginoon. And some of them, they heard the voice of God in their spirit. And this is my prayer every day. Not just me, not just for the youth, but for everyone. Na lahat tayo bukas yung ating spiritual understanding, bukas yung ating spiritual being for us to communicate with the Holy Spirit every day. Amen? This is an everyday life. Na maririnig mo yung boses niya. Not in your ears.
Literally, but in your spiritual ears, in your spirit, maunawaan mo kung ano yung purpose niya sa'yo. Bakit kanya niligtas? Bakit kanya pinatawad? At bakit kailangan ikaw magkaroon ng binagong buhay? Na ito yung testimony ng iyong buhay. Hindi yung nakakilala tayo sa Panginoon. Ngayon, naglilingkod tayo sa Panginoon. But the following day, we still live in sin. No, that is not the purpose of God. The purpose of God is for us to live in victory. From victory to another level of victory. Kaya pagkasabi sa katabi mo, ang buhay ay tuloy na pagtatagumpay. Amen? Tuloy na pagpapala at kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? Hindi yung, naglingkod ka ngayon, bukas tatambalin ka na, ayoko na. The following Sunday, ayoko na. No, hindi yan ang kalooban ni Lord sa'yo. Kalooban ni Lord sa'yo, tuloy-tuloy ang buhay, kapatid. Pagkasabi sa katabi mo, tuloy-tuloy ang buhay. Hindi yung pagka-Sunday, tatamarin ka na, ano ba yan? Bakit may Sunday na naman? Hindi po. Hindi yung, ngayong Sunday, nandito ka sa church, na following Sunday, hindi kita makikita. Ang kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, tuloy-tuloy. Okay lang mag-skip yung iba, pero meron tayong online. Habulin niyo yung message, sapagkat yun ang nais ng Panginoon sa atin. Amen? Ang buhay, kapatid, ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na pagtatagumpay, tuloy-tuloy na kabutihan ng Diyos, tuloy-tuloy, it's an everyday life. It must be a lifestyle. Alam niyo po, and I will begin on this message, just want to give my intro. Meron pong mga moments in human history when a single statement changes everything. Mga pagkakataon sa kasaysayan na ng isang sentence lang pwede magpabago. Like for example sa hukuman, ang isang sentence ng judge pwede magpabago ng buhay ng isang tao. For example, pag sinabi ng judge, guilty. Ayan, guilty siya for the rest of his life. Pagka sinabi ng judge na not guilty, ibig sabihin, malaya na siya. Yung isang salita na yon ay pwede magpabago ng buhay ng isang tao. Another example, ay merong isang mahal sa buhay na malapit na siyang kunin ng Panginoon o mawala sa mundo. Mag-iiwan siya ng isang salita. Katulad ng mga lagi ko nakakausap ng mga naglingkod talaga sa Panginoon ng totoo at ang kanilang huling salita, huling pangungusap ay magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Maglingkod tayo sa Panginoon. At yung salita niyon ay pwedeng magpabago sa isang tao na siya'y maglilingkod sa Panginoon for the rest of his life. Na magbabago siya ng kanyang buhay for the rest of his life. Just one word. O kaya isang salita sa isang digmaan na kapag sinabi ng isang leader sa isang digmaan, tuloy ang gera. Pero pagka sinabi niyang stop ang gera. At ito ang pwede magpabago ng buhay ng mga tao. Pero ngayong umaga, mga kapatid, yung mga salita na narinig nyo, mga just one word from a judge or from a dying person or from a leader of a nation saying something, hindi maikukumpara sa isang salita na binanggit ng ating Panginoong Hesus. Isang salita na mayroong bigat, may kapangyarihan when the Lord Jesus said on the cross of Calvary, it is finished. Tapos na. So ngayong umaga ako po'y mangungusap, mangangaral sa pagsang living in victory through Christ's finished work. Mabuhay tayo sa pagtatagumpay. Mabuhay tayo sa patuloy na pagtatagumpay sa pamagitan ng natapos na gawain ng Panginoong Hesus. The finished work of Jesus. It says in John chapter 19 verse 30, and again, alam nyo na to, narinig nyo na to, most of you, paulit-ulit yung narinig ito. Pero I want you to have a revelation of what Jesus said. It is one thing to have an information of this, but it's another level to have a revelation. Magkaroon ka ng kapahayagan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. It says, when Jesus had received the sour wine, He said, it is finished. Nung natikman ng Panginoong Jesucristo, yung maasim na alak,
tinanggap niya yung maasim na alak. Sabi niya, naganap na. It is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. Very powerful. Mga kapatid, itong sinabi ng ating Panginoong Hesus, nang sinabi niyang, it is finished, these are not words of defeat. Hindi ito salita ng, I gave up na. Give up na ako. It is not a word of resignation. Ayoko na. It is not a word na, ay, salamat, nakaraos din. Hindi po. Ito po ay salita ng isang makapangyarihan at matagumpay na hari na natapos niya ang gawain ng pagliligtas. Purihin ang Panginoon. They are the final proclamation of a victorious king. Kaya lamang doon sa krus, kakaiba'y makikita natin. Si Jesus, ang ating Panginoon, He was beaten beyond recognition. Hindi siya makilala sapagkat magmula ulo hanggang talampakan, punong-puno siya ng sugat. Hindi siya makilala nung siya'y ipinako sa krus. He was surrounded by mockers, ng bullies, ng mga tao nagsasabi sa kanyang talagang dapat siyang mamatay. Bleeding, suffocating, dying. And yet the Lord Jesus Christ said, it is finished. Ito po ang katotohanan ng mabuting balita na sinabi ng Panginoong Hesus, naganap na. Tapos na. Kung paanong ang pagtingin sa Kanya doon sa krus ay parang pagkatalo, kabiguan, isang malaking hampas sa mukha ng Panginoon. But it was a moment of ultimate victory in the Spirit. Ito ay isang matinding pagtatagumpay na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo po mga kapatid, alam na natin to. Maraming mga Kristiyano hanggang ngayon nag-struggle pa rin sa buhay kahit na naniwala silang namatay si Hesukristo sa buhay nila. Kahit alam nilang merong Jesus na namatay para sa kanila, may banal na dugo na tumagos sa kanilang buhay, pero still nag-struggle pa rin sila. Naniwala sila na si Jesus namatay, pero hindi lubusang naniwala kung ano yung totoong naganap, totoong nangyari, o kung ano yung actually na-accomplish ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. And this is the idea that I want to share with you. The cross of Christ was not the end of Jesus' mission. Ang krus ni Kristo ay hindi katapusan ng mission ng Panginoong Hesukristo. But it is the completion of it. Ito yung kaganapan nito na lahat ng kinakailangan para sa kaligtasan, para sa katubusan at pagtatagumpay ay lubusang nagawa doon sa krus nang ang Panginoong Hesukristo ay namatay at tumagas ang kanyang banal na dugo. It was a completion of salvation, completion of redemption, completion of victory for us to walk and to live in victory, not in defeat, not in sin, not in pain and suffering and trials of this world, but in victory, sa pagtatagumpay. Pakisabi sa katabi mo, sa pagtatagumpay. Now, tingnan po natin. Let us examine the verse, itong John 19:30, because God wants to open your spiritual understanding. God wants to open your spiritual senses for you to see, for you to have this perspective of God. For you to hear the voice of the Holy Spirit telling you, I love you, and I love you forever. Telling you that you are very important for Him. Tingnan po natin ngayong umaga ito. When Jesus had received the sour wine, nang tinanggap ng Panginoong Hesus yung alak na maasim. In John 19 verse 30, first sentence, pag-isipan po natin pong mabuti ito. Kung tayo po ay talagang nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng Biblia, tingnan po natin ito saglit. In Matthew 27 verse 34, binigyan siya ng alak na maasim na inaluan ng mapait na apdo.
Ayan. They gave him sour wine mingled with gall to drink. But the Lord Jesus, when he had tasted it, he would not drink. Nang natikman ito ng Panginoong Jesucristo, hindi niya tinikman. Natikman niya, hindi niya ininom. Itong maasim na alak na hinaluan ng apdo. In Mark chapter 15, verse 23, then they gave him wine mingled with myrrh. Binigyan nila siya ng alak na may halong mira upang kanyang inumin. Again, he did not take it. Hindi niya tinanggap. Matthew 27:34, Mark 15, verse 23, hindi niya tinanggap. Bakit hindi tinanggap ng Panginoon yung maasim na alak na mayroong halong mapait na apdo at yung maasim na alak na may halong mira? Bakit po? You know why? Because the sour wine mixed with gall has an anesthetic mixture. Meron po ito yung maasim na alak na mayroong halong apdo. Ito po ay meron pong pang-anesthesia upang yung pain, yung suffering na kanyang naranasan sa krus ay hindi niya maranasan. And the sour wine mixed with myrrh had analgesic or pain-reducing properties. Ibig sabihin, meron din itong anesthesia na pwedeng magpawala ng sakit na kanyang nararanasan doon sa krus. Hindi ito tinanggap ng Panginoon. Yung sakit na pwede niyang maranasan sa krus, tiniis niya. Tinanggap niya yung hirap, tinanggap niya yung sakripisyo. Para kanino? Pagsabi sa katabi mo, para sa'yo. Para sa akin. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Tiniis niya yung paghihirap, dinanas niya yung sakit. Kailanman hindi niya nilesen yung pain. He chose to face the suffering fully conscious. Tinanggap niya yung paghirap ng buong buo sa kanyang isipan. He did not avoid the final act of suffering, yung paghihirap sa krus. 6 na oras na nakabayubay siya sa krus. Alas 9 ng umaga, naghihirap siya. Hanggang alas 3 ng hapon. Pag itutukod niya yung kanyang paa, yung sakit umaabot sa kanyang dibdib. Pag ihilahin ng kanyang kamay, yung bigat ng kanyang katawan, yung sakit pumapasok sa kanyang ulunan, na para bang sasabog yung kanyang ulo, tiniis yun ng Panginoong Hesus. Tiniis niya yan. But in John chapter 19, verse 30, in our text, it says, Jesus had received the sour wine. Anong klaseng sour wine ito na tinanggap ng Panginoon? Itong sour wine na ito, wala itong pain-relieving effect. Wala itong anesthesia. It was used as a basic drink to quench the thirst. Why? Because Jesus said, I thirst. Tinanggap niya sa John 19 verse 30, yung makatighaw lamang ng konting satisfaction sa kanyang pagkauhaw. But in reality, he received that sour wine to fulfill the prophecy in Psalm 69 verse 21 that said, and for my thirst, they gave me vinegar to drink. Praise the Lord. It was a fulfillment of a prophecy written in Psalm 69 verse 21. Praise the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Yung naunang sour wine na merong apdo, hindi niya tinanggap. Kasi merong anesthesia yan na pwedeng magtanggal ng sakit. Di ba? Tayo kasi pagka meron tayong pain sa katawan natin, kayo tayo pumunta sa doktor. Dok, masakit ang ngipin ko. Ano dapat kong gawin? Eto, bibigyan kita ng pang-anesthesia para matanggal yung sakit ng ngipin mo. Di ba ganun tayo eh? But Jesus was, when He was hung on a tree, on a cross, tinis niya lahat ng sakit, ng hirap para sa atin. Amen? He did not partially identify, the Lord Jesus did not partially identify with humanity, but He fully entered to it. Talagang naging tao siya doon sa cross. Totoong tao. Kailangan siya maging totoong tao. 100% na tao. Para mailigtas niya yung 100% na tao. Sino yun? Ikaw at ako. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At pangalawa, Jesus said in John chapter 19 verse 30, second sentence, Jesus said, it is finished. Sabihin natin, it is finished. Ano ibig sabihin nun? Sa Greek, ang salitang it is finished ay tetelestai. Sabihin natin, tetelestai. Ayan, tetelestai.
Binabanggit ito ng mga Hudyo kapag napapaharap sila sa apat na aspeto ng buhay. Yung sinabi ito ng Panginoong Hesus na it is finished, this is not a whisper of defeat. It is a legal, financial, sacrificial, and military declaration. Tignan natin to. It carries layered meanings. First, legal term. Meaning, the sentence has been fulfilled. Ginagamit ito sa legal term nila na kapag merong isang nahatulan at yung nahatulan na yon ay tapos na yung hatol sa kanya, the sentence has been fulfilled. It was the requirements of the law. When the law was fulfilled, fully satisfied, fully executed, no further penalty. Wala nang kaparusahan. When Jesus said, it is finished, yun ang legal term na magsasabi doon sa batas, sa lumang tipan, na lahat ng kasalanan fully fulfilled. Binayaran na. In legal term. Ang demonyo, legalista yan. Pero kapag binanggit mo yung word na, it is finished. The blood has been shed. I was forgiven. And in the spirit realm, you will say, tetelestai, in legal terms, meaning the sentence of death, the sentence of going to hell, has been fulfilled. May nagbayad na para sa iyo. Purihin ang Panginoon. Amen. Pangalawa, second, financial term, meaning the debt has been fully paid. Ang utang, buong-buo na nabayaran na. Ang utang natin sa Panginoon ay nabayaran na. When a bill was settled in ancient times, in their times, it was stamped. Pagka yung utang ng isang tao, nabayaran na, lalagyan siya ng stamp, at yung stamp na yon ay nakapangalan ang salitang tetelestai, meaning nothing more owed, no remaining balance, completely satisfied. Purihin ang Panginoon. Again, just to clarify, yung utang natin sa Panginoon, nabayaran na. Nabayaran na. Pero huwag natin kalilimutan, kung may utang ka sa kapwa mo, hindi babayad yun. Amen? Lista pa yon. Parang gano'n, di ba? Kay Lord, yung utang natin, lahat ng kasalanan natin, past, present, and future, fully paid. Amen? Amen? Kaya kung may gawa kang kasalanan nun, fully paid na yan. Binayaran na yan. Pero pag nagkautang ka sa kapwa mo, hindi tetelesta yun. Lista yun. Di ba? Parang ganito eh. Meron magkaibigan sila kasi yung isa nagipit, nangailangan. Sabi niya, pautangin mo naman ako. So pinautang naman siya. Pagkatapos siyang pautangin, niyakap siya. At hindi lang siya iniyakap, hinalikan siya. Oh, bakit parang yung ginagawa mo sa akin, pamamaalam na? Sabi nung inutangan, kasi baka hindi na tayo magkitang muli. Ganun di ba? Alam niyo, kahit nasa church, nangyayari yun eh. Alam niyo, sabi sa Bible, sa Psalm 37 verse 21, ang masama umuutang, hindi nagbabayad. Pero yung matuwid na tao pag umutang, nagbabayad. Amen? Amen? Just want to clarify ha, yung utang natin kay Lord, bayad na yon. Pero yung utang natin sa ibang tao, bayaran ninyo kung may utang bang kayo. Okay? Amen? Amen? Kasi yung iba nagkakaroon tinatawag na amnesia. Di lang amnesia, nagkakaroon pa ng dementia. May utang ba ako sa iyo? Oo, may utang ka. 1,000. Ha? Paano ko nagkaroon ng utang 1,000 sa iyo? 500 lang utang sa iyo. Kaya nga pinapaalala ko sa iyo may tubo na. Pero pag nagpautang tayo mga kapatid, huwag tayo magpapatubo. Ha? Walang tubuan. Ang pagmamahal sa kapatid ay
pagmamahal na walang interes. Amen? Sumegway lang ako kasi nakakarinig din ako ng konti eh. Hindi lang ako nakakarinig kay Lord, nakakarinig din ako ng konti sa iba. Okay? So again, just want to clarify, kapag may utang ka kay Lord, lahat ng utang mo, past, present, and future, has been fully paid. Sabi mo sa katabi mo, fully paid. Wala ka ng utang. Walang remaining balance. Completely paid. Pangatlo, sacrificial. Meaning, the perfect sacrifice has been offered once and for all. Yung ginawa ni Jesucristo, talagang total and complete sacrifice yun. No repetition needed. Hindi na siya kailangang ulitin na katulad na ginagawa ng mga taong ngayon na hanggang ngayon, deceive pa rin yung isipan nila. Hanggang ngayon, yung iba nagpipinitensya, nagpapahirap, papapako sa krus. Pastor, bakit sinishare mo ito? Tapos na Holy Week. Mga kapatid, just want to clarify. Ang totoong kamatayan ni Jesucristo ay naganap ng April 14. Nababago lang ng mundo yan sa iba't ibang araw, pero ang totoong reason na namatay si Jesucristo ay April 14. At ang kanyang resurrection ay April 17. Based doon sa tradition o sa history, no? Kaya inuulit ko po sa inyo na i-remind kayo na yung ginawa ng Panginoong Jesucristo ay hindi isang beses lamang na dapat ulit-ulitin, kundi kumbaga ito ay isang kumpleto at sapat na nangyari. Of course, isang beses lang na hindi dapat ulit-ulitin na gagawin, magpapapako sa krus, magpapahirap, magpipinitensya, insulto ito sa Panginoon. Kasi yung ginawa ng Panginoong Hesus, His one sacrifice, it was perfect sacrifice and has been offered once and for all. Amen? Can we give Him that praise? Purihin ang Panginoon. No continuation required. No repetition needed. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo kailangang ulitin na ikaw ay magpakahirap, magpapako sa krus. No, hindi. Kahit na gawin natin yon, hindi natin kayang bayaran yung ginawa ng Panginoong Hesus. Pero pwede natin siyang suklian ng ating totoo at tapat na paglilingkod sa Kanya. Amen? At pang-apat, military declaration. Meaning, victory has been secured. Military declaration po ito. The battle is not ongoing, it is concluded. That's why the cross invites you to receive what has already been completed in full. In military declaration, when Jesus died on the cross, He said, it is finished. A fulfillment of a shout of the commander-in-chief. He is our commander-in-chief, telling us, it is finished. Tetelestai. Debt was fully paid, and we can now live in victory. Maaari na tayong mabuhay sa pagtatagumpay. Pangatlo, na makikita natin sa John chapter 19 verse 30 ay yung third sentence, and bowing his head. Hindi siya, ang nangyari sa Panginoong Hesus, hindi yung biglang gumanon siya, hindi. Dahan-dahan siyang yumukod. Ano ibig sabihin nun? Meron itong malalim na kahulugan sa crucifixion. Ang napako sa krus, maubusan ng lakas at bigla siyang parang manok na parang nawala ng lakas, biglang gaganon. Pero kay Lord, dahan-dahan siya. Jesus bows His head deliberately. Hindi po weakness yan. It was a taking over. This is authority in motion. This is the revelation even in death, that Jesus is in control. Jesus is intentional. He was in control and intentional yung kanyang ginawa. He bowed His head, not to the people, but to the Father. He's in control of His life. Intentional yan ng pagyukod niya that Jesus is sovereign. Yun yung reason
ng kanyang pagyukod ng kanyang ulo. Pagpapakumbaba niya sa Ama. Pagsunod sa ganap na kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Pangapat, He gave up His Spirit. Ano ibig sabihin nun? That praise is critical. Siya mismo ang nagbigay ng kanyang Espiritu. Father, in your hands, I commit my spirit. Jesus does not have his life taken. Hindi niya pinahintulutan ng kanyang buhay, inalis sa kanya. Binigay niya ito voluntarily. That's why it says in John 10 verse 17, My Father loves me, mahal ako ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli ang aking buhay. Walang sino man ang nagalis sa akin ng aking buhay, pero binigay ko ang aking buhay. May kapangyarihan ako na ibigay ito, at may kapangyarihan ako na kunin ito. Ito yung aking utos na tinanggap ko sa aking Ama. He's in full control, in full authority. Binigay niya ang kanyang buhay. Kaya nga, in the spirit realm, yung sumampal sa kanya, yung sumira ng kanyang damit, think about yung situation, pagharap nila sa Panginoon. That's why when that man, yung tao na yon na nasa krus na kasama niya, sabi sa kanya, Jesus, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. And Jesus said, in full authority, He said, today you will be with me in paradise. Now, tingnan natin yung impact ng John chapter 19, verse 30. First, salvation is completed. Nothing left to add. Wala kang may dadagdag sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay libreng binigay sa iyo, walang bayad, pero may nagbayad, ang Panginoong Jesucristo. Redemption is completely paid. The price is fully paid. Ang katubusan mo ay kumpletong binayaran. Binayaran ng halaga ng kanyang dugo, ng kanyang buhay. Third, justice is satisfied. God's holiness is not compromised. Ang Diyos ay Diyos ng kabanalan. Pero yung kanyang justice, yung kanyang katarungan ay naibigay niya ng maliwanag. Hindi na compromise yung kanyang kabanalan. And fourth, Satan is defeated. Authority is transferred to us. Satan was defeated. Talo siya. Wala siyang kapangyarihan. Ang authority na ipasa sa atin. You have the authority to live in victory. And victory is ours through the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross. Ang pagtatagumpay ay sa akin, ang pagtatagumpay ay sa iyo sa pamagitan ng natapos na gawain ng Panginoong Jesucristo sa krus. Purihin ng Panginoon. Amen. Amen. But the big question today is this. Kung ang Panginoong Jesucristo nagawa niya na ang pagliligtas ng katubusan, na pagtagumpayan niya ang dyablo, may pagtatagumpay para sa atin, why do many believers still live in defeat? Bakit maraming mga Kristiyano hanggang ngayon nabubuhay pa rin sa pagkatalo, sa kabiguan, sa paghatol, sa halip na pamumuhay sa victory, sa pagtatagumpay? Bakit marami pa rin ang nabubuhay sa kasalanan, ang kapangyarihan ng kasalanan na nanaig sa kanila, yung tukso na nanaig sa kanila? Bakit? And I want you to have this revelation, to have this spiritual understanding. Your spiritual understanding be open. Bakit nangyayari ito? Samantalang ang Panginoong Jesucristo nagtagumpay na. Ano dahilan? First, because many Christians struggle to live in victory because they rely on their experiences. Maraming Kristiyano nag-struggle sa buhay. Maraming Kristiyano hanggang ngayon talunan pa rin. Bakit? Kasi nananangan sila sa kanilang sariling karanasan. Ito yung karanasan ko, pastor eh. Mahirap lang kami, hindi ko kayang umangat ang buhay. Ito ang kalagayan namin, pastor. Ang buhay namin, kumbaga, hirap kaming magkaroon ng breakthrough. Why?
because they rely on their experiences instead of standing on the finished work of Christ. Mga kapatid, natapos na ng Panginoon ang gawain. Ibinigay niya na sa atin yung formula, yung paraan sa pagtatagumpay. Na pwede kang magtagumpay laban sa sakit at karamdaman. Pwede kang magtagumpay laban sa pandarayan ng kaaway. Think about this. That's why I keep on praying Ephesians 1:17 until up to verse 22. Sabi doon, that you may have that spiritual wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding being enlightened, that you may know the hope of your calling. Malaman mo yung pag-asa ng kanyang pagkatawag, maunawaan mo yung kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga banal, at ikaw ay, for you to have a clear understanding of the exceeding greatness of His power toward us who believe. And take note, sabi ng verse 20, according to the power that works in Christ. Ayon sa kapangyarihan na kumilos at gumawa kay Kristo. Yun yung kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. According to the power that works in Christ. And God set Him on the right hand of the Father. The right hand of power in the heavenly places, far above all principality, power, might, and dominion. And every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Nakaupo siya sa kanang bahagi ng Ama, malayo sa mga kapangyarihan, pamunuan at pamamahala ng kadiliman, at maging sa lahat ng pangalan sa mundo natin at sa susunod na mundo, mga pangalan na nakamangha-mangha, mas mataas doon ang kalagayan ng Panginoong Hesus. And the Bible says, and the Father put all things under His feet and gave Him the head over all things in the church. Lahat ng bagay na sa ilalim ng paan ng Panginoong Jesucristo. At ang pamamahala sa iglesia ay inilagay sa Kanya. Siya ang namumuno sa iglesia. The church is His body. The fullness of Him. So we are the church. We are members of the body of Christ. And the Bible says we have the fullness of Christ. Si Kristo, siya yung namamahala, siya ang ulo ng iglesia. At ang lahat ng bagay na sa ilalim ng kanyang mga paa. And the Bible says in Ephesians chapter 2 verse 6, we were seated together with Christ in the heavenly places. Kasama tayo in the spiritual realm. Tayo po ay merong authority na kasama ni Kristo, at tayo po ay nakaupo na kasama ni Kristo in the spiritual realm. Kung ang mundo, kung lahat ng pamamahala at kadiliman at kasinungalingan at kasamaan ng dyablo, lahat ng pamunuan, kapangyarihan, masasamang espiritu na sa ilalim ng paan ng Panginoong Hesus. At si Jesus yung ating ulo. At tayo yung kanyang katawan. Therefore, nasa ilalim ng inyong mga paa ang lahat ng pamamahala, kapangyarihan, at lahat ng masasamang espiritu. Nasa ilalim ng inyong mga paa. Kaya huwag kayong matakot sa demonyo. Huwag kayong matakot sa pandarayan ng dyablo. May kapangyarihan ka. Pag sabi sa katabi mo, may kapangyarihan ka. Kaya nga kinakailangan yung ginawa ni Kristo sa krus. Ia-align natin yung sarili natin doon. We need to realign ourselves to what Jesus has done on the cross. Through faith. At ito yung katotohanan. Tingnan natin saglit yung katotohanan. Salvation is finished. Ang kaligtasan tapos na. Niligtas niya na tayo. Pinatawad na tayo. Titus chapter 3 verse 4 to 5. When the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us. Not because of righteous things we had done, but because of His mercy.
He saved us again through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Niligtas niya tayo. Yun ang kaligtasan natin. We should not rely on our experiences. We should rely on Christ. Finished work. Kasi kung magre-relate tayo sa karanasan natin sa buhay, lahat tayo pinanganak na mahirap. Lahat tayo pinanganak sa kasalanan. Lahat tayo pinanganak sa muhi o galit o mga paghihirap ng buhay dahil sa kasalanan. Pero pwede kang umalis sa ganong klase ng karanasan at ituon mo yung buhay mo doon sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Bakit? Kasi si Kristo ay nagtagumpay para sa iyo. He saved us. Healing provision is finished. 1 Peter chapter 2 verse 24. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins. Mamatay tayo sa kasalanan. Maalis ka sa kasalanan. Maalis ka sa kapangyarihan ng kasalanan. At mabuhay ka sa katuwiran. For by his wounds, you have been healed. Kaya ako mga kapatid, lumalaban ako pagka meron ako sakit. Talagang atakin tayo ng sakit. Kailangan mong lumaban. Kailangan mong angkinin ng salita ng Diyos. Kailangan tumayo ka sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Why? The Word of God is alive. The Word of God is your bread. This is my bread of life. I keep on meditating and taking the promises of the Word of God inside of me. Kaya pag nakaramdaman ko na parang nanghihina, nanlulupaypay, o may sakit, o may karamdaman, sabi ko sa pangalan ng Panginoong Hesus, it is written. Amen? He himself bore our sins. Kinuha niya yung lahat ng ating kasalanan. Kaya merong pagkakasakit dahil may kasalanan na hinasik ang kaaway sa atin. And He wants us to die to sins. And in the power of sins and to live for righteousness. Ito maging karanasan natin. Mamuhay tayo sa katuwiran. Sapagkat tayo ay kanyang pinagaling. And third, redemption is finished. Ang katubusan tapos na. Hindi yung paulit-ulit na tutubusin ka ng Panginoon. Na nagkasala ka, tutubusin ka uli ng Panginoon. Hindi. It's one time. Pag nagkasala ka, sabihin mo lang, Lord, sorry po, patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Mabuhay ng banal. Tulungan mo ako. Why? Because sabi ng Colossians 1:13, take note of this mga kapatid. He has delivered us. Past tense. When Jesus died on the cross, when Jesus said it is finished, He has delivered us from the power of darkness. We are no longer under the power of darkness. We are under the power of Christ. Kung sa iba, impormasyon lang ito, sa akin, revelation ito. Wala ako sa kapangyarihan ng kadiliman. Hindi ako namumuhay sa kapangyarihan ng kadiliman. I was conveyed, I was transferred, translated into the kingdom of the Son of His love. Yun ang ating spiritual position. Na kay Kristo tayo. Amen? Kaya kasi sabi ko from Romans to Revelation, salamin natin yan eh. Ang 4 Gospels, ipinaliwanag sa 4 Gospels yung ginawa ni Kristo sa atin. Ang Book of Acts, yan yung impact ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Na ang Book of Acts magpatuloy sa atin. And in order for us na magpatuloy sa atin ang Acts, kaya nga hindi lamang siya magtatapos sa Acts 29. It could be Acts 30. It could be Acts 31. It could be your Acts. May continuity as long as you look into the mirror of the Word of God. As long as you have this clear understanding, you have this enlightenment that he who is joined with the Lord is one spirit with Him. One spirit with Him. Hindi ko po narating na. Pilit kong inaabot. Pilit kong sinisiksik yung sarili ko kay Lord. Lord, sa iyo ako. Sapagkat nakasulat. Kahit na hindi ko siksik ang sarili ko sa Kanya, isisiksik niya ako sa Kanya. Bakit? Naniniwala ako dito. He has delivered us
Pakisabi sa katabi mo, ikaw ay kanya ng pinalaya. Inilipat ka mula sa kapangyarihan ng kadaliman patungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Amen? Amen? Can we give Him that praise? Sa kanya, verse 14, in whom we have redemption through the blood, the forgiveness of sins. Kaya kapag ka ang demonyo, datakutin ka ang demonyo, dadayain ka ang demonyo, magsasalita sa iyo ng hindi maganda, sabihin mo sa kanya, yung dugo ni Kristo nasa iyo. Ang diablo manghihingi lagi ng dugo araw-araw, kaya may mga aksidente. Nanghihingi siya ng dugo, at kapag nanghingi siya ng dugo sa iyo at sa pamilya mo, sabihin mo, tinubos ka ng dugo ni Kristo. At ang dugo ni Kristo nasa iyo. Bigay mo ang dugo ni Kristo. Pinatawad ka niya. So, may mga Kristiyano nag-struggle sa buhay dahil sa kanilang karanasan. Yung karanasan mo sa buhay, kapatid, praise the Lord for that. But i-align mo yung karanasan mo sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Magkaroon ka ng karanasan na kakaiba. Hindi karanasan na mukhang kawawa, kundi karanasan na kahanga-hanga. Hindi yung karanasan na lagi na mo problema sa pera, kundi karanasan na ang pagpapala ng Diyos nasa iyo. My God shall supply all your needs according to His riches with glory in Christ Jesus. Sa akin, mga kapatid, hindi mahalaga ang pera. Nagtatrabaho ako para magkapera. Yes, oo, totoo yon. Para pang-suporta. Pero hindi po ako after sa pera. Hindi ako nakatingin sa pera. After ako sa purpose. Hindi purpose ng gobyerno, ha? Purpose ni Lord. Ano yung purpose ni Lord? Pananampalataya. Pag-ibig. Pag-asa at pagluluwalhati sa Diyos, purihin ang Panginoon. Amen. Tayo tinubos. Kaya huwag tayo mag-struggle sa mundong ito dahil sa kasalanan. Mabuhay tayo sa katuwiran. Pangalawa, maraming Kristiyano nag-struggle to live in victory. Bakit? Because they rely on their own efforts. They rely on their own strength instead of Christ's finished work. Maraming himala ang ginawa ang Panginoon sa buhay ka. Pero I'm looking for more miracles. More works of the Lord for me. Maraming Kristiyano, sinusubukan nilang matanggap yung pagpapatawad ng Diyos sa pamagitan ng kanilang self-effort. Kailangan gawin ko to para si Lord malugod sa akin. Hindi po. Tandaan nyo ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Hindi lamang ito para sa mga ibang relihiyon, kundi para din sa atin to. Talagang para sa atin ito. Sabi rito, it is by grace you have been saved. Sa biyaya ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa sarili natin. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa natin. Upang tayo magmalaki. Kaya ako wala akong pagmamalaki. Wala akong pagmamalaki. Ang may pagmamalaki ko lamang yung ginawa ni Lord sa akin. Pinatawad niya ako, nilinis niya ako, binago niya ako, at binigyan niya ako ng authority to speak the word of God. Kahit na hindi ako aral ng mundo. Gusto ko mag-aral sa mundo. Gusto kong tapusin ang kurso ko sa mundo. Kaya lang, I have this deep calling inside of me na mag-aral ako sa Panginoon. Mag-aral ako sa galaw ng Panginoon. Mag-aral ako sa pagkilos ng Panginoon. Lumalim ako sa Panginoon. That's why ang prayer ko every day is Ephesians 3:16. Maging prayer nyo rin po yun, mga kapatid. Ephesians 3:16. Pastor, ano yun? That the Father of glory may give to you the Spirit according to the glory, according to the riches of His glory, grant you to be strengthened with might by His Spirit in your inner man, in your inner being. Palakasin yung iyong spiritual life. Kaya minsan, nagjo-joke ako sa inyo, ang height ko 5'3". Pero ang espiritu ko 6 feet. Bakit pinalakas ng Panginoon yung aking spirit being? That Christ fully dwell in my heart by faith, being rooted and grounded in love, that I may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ that passes knowledge, for us to be filled with all the fullness of God.
Mapuspos tayo ng kapuspusan ng Panginoon. Hindi sa sarili nating lakas, hindi sa sariling karunungan, hindi sa sariling abilidad, hindi sa talino ng mundong ito, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? It's not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Amen? Can we give Him that praise? Pangatlo, maraming Kristiyano nag-struggle na mabuhay sa victory dahil nakikinig sila. Mas pinakikinggan pa nila yung boses ng pag-aakusa. Huwag mong pakinggan yung mga boses na mag-a-accuse sa'yo, magmamaliit sa'yo. Huwag mong pakinggan yon. Mas makinig ka sa katotohanan ng tinapos ni Kristo sa krus. Revelation chapter 12 verse 10, tinawag si Satan na accuser of the brethren. May mga tao mag-a-accuse sa'yo. May mga tao magsalita ng hindi maganda sa'yo. Alam niyo ba, nung ako'y na-born again, ang dami kong palalait na narinig. Kasi ako ang una sa pamilya namin. Ako ang una sa community namin. Daming masasakit na salita na narinig ko, pero tiniis ko yon. Sapagkat nagkaroon ako ng personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat na-born again ako. I was born not in the flesh, but in the Spirit. I grew in my spiritual life with the Lord. Tandaan natin mga kapatid, ang kaaway, ang strategy niya to remind you of your failure. I-remind ka, wala ka namang alam eh. Sasabihin niya sa'yo, ito ka lang. Sasabihin niya sa'yo, mukha ka namang ganito. O sasabihin niya sa'yo, i-distort niya yung identity mo. O sasabihin niya sa'yo, wala kang narating. Or i-minimize niya yung biyaya ng Diyos yung buhay. Yun ang gagawin lagi ng diablo everyday. Mag-a-accuse siya. Pero tinapos ito ng Panginoong Jesucristo when Jesus said, it is finished. Amen? Satan's primary weapon is not power. It is deception through accusation. Kaya sabi ng Colossians chapter 2 verse 15, pakibasa natin ng malakas. Ready? Go! Marami pong salamat sa sabay-sabay ninyong pagbabasa. Basahin po natin ng malakas, sabay-sabay po tayo, mga kapatid. Ready? Go. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Amen. Inalisan niya sila ng kapangyarihan ng pamamahala. Pinahiya niya ang kaaway. Publicly. In the spiritual realm and in our world, by His victory over them on the cross. When Jesus said, it is finished, tetelestai. The word disarm implies Christ stripped Satan and his armies of their authority. Wala silang authority sa buhay mo. Kaya sabi ng sabi ng Ephesians chapter 1, verse 20 to 22, sabi doon, yung mga principalities, powers, rulers of darkness, nasa ilalim ng paa ninyo. Nasa ilalim sila ng paa ninyo. Sige nga. Satan, nasa ilalim ka ng aking paa. Sakit at karamdaman, nasa ilalim ka ng aking paa. Amen. Kahirapan, nasa ilalim ka ng aking paa. Kabiguan sa buhay, nasa ilalim ka ng aking mga paa. Lahat ng gawa at kapangyarihan ng kaaway, nasa ilalim ng inyong mga paa. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, hindi ito pagmamayabang. We're not doing this in the flesh. We're not doing this literally. We're doing this in the Spirit. As long as your spirit is connected to the Spirit of God, you have the power. You have the authority. Amen? Christ stripped Satan and his armies of their authority. He stripped them of their legal rights in your life. Wala siyang legal na karapatan sa buhay mo. He stripped them of their weapons. Wala siyang kapangyarihan siya. No weapons formed against you shall prosper. That is the heritage of the people of God. Walang sandata na inanyuan laban sa iyo magtatagumpay. Kahit na yung mga masamang salita, mga akusasyon sa iyo, hindi ito magtatagumpay if you are in Christ. So remain in Christ, abide in Christ, be in Christ for you to live in victory. It says in Revelation 12 verse 11, can we read that again? And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony,
And they did not love their lives to the death. Sino hindi? Sabi mo sa katabi mo, ikaw at ako yan. Ikaw at ako ay nagtagumpay sa kanya. Yung him, si Satan yan. At yung kanyang mga army. By the blood of the Lamb and by the word of your testimony. Amen?